Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ngayon, ito po, no? Senator Bato, takot bang matulpo? Siya pa nagsorry, siya na winokatan, siya na nabastos, siya na napahiya, siya na nagmukhang tanga sa kanyang hearing. Siya po ang humingi ng pasensya o humingi ng paumanhin kay Senator Tulfo. Nagulat ako, bakit siya yung humingi ng paumanhin? Tapos, mas nakakagulat yung reaction ni Tulfo na parang feeling niya siya talaga yung nagawa ng pagkakamali. Alam niyo yun yung, siguro, bilang chairman, sige ako na yung mas nakakaintindi. Ako na yung magbababa ng para magkaayos lang kami. Ganun nga ang ginawa ni Bato, no? Parang mga misis yan eh. Kaya naunawaan ko yan eh. Sa ating mga lalaki. 'Di ba? Kahit na may kasalanan yung babae, siya na may kasalanan, siya pa nagtampo, tayo pa yung ine-expect na magsusori kasi mas malawak yung pag-unawa natin eh. Ayan kasi yun eh. Huwag mong unawain yung babae, hindi mo maunawaan yan. Pag meron kayong pag-aaway, nagkamali ka, humingi ka ng tawad. Pag yung asawa mo nagkamali, nagkaroon kayo ng pag-aaway at mali yung asawa mo, ikaw pa rin yung hihingi ng tawad. Sanay na sanay si Bato sa pagiging magino. Ganun talaga yung pagiging magino eh. Di ba? Ganun talaga yung pagiging magino. Ikaw na yung nagawa ng pagkakamali, ikaw pa yung humihingi ng patawad para ayos-ayos kayo. O ngayon, ang problema, dapat doon, ang pagtugon niya, ay, padre, pre, o kaya kung ano man ang tawagan nila, pasensya ka na rin kasi nadala lang ako ng emosyon. Di, mas maayos, hindi eh. Tinanong si Bato, eto sagot eh. Siyempre, tatanungin siya, nag-press con siya eh. Sabi sa kanya, si Tulfo ba? Nagsorry ako kung hindi mo nagustuhan yung pagpapatakbo ko sa committee, hearing natin. Sana wag ka na magtampo kagad, di ba? Alam mo yun, pagsasorry yun, pero may patama yun eh. Di ba? Sana huwag ka magtampo agad kasi yun yung pag-handle ko ng committee. Pero ang sabi ni De La Rosa, Tulfo did not apologize. So, para hindi naman siya nag-apologize, in fairness to him, bago siya nag-walkout, nagpaalam naman siya sa akin. So, hindi pa rin nag-apologize kahit na nauna na yung ginawan mo. Ang tindi talaga eh, no? Baka yan yung nakakatakot, no? Baka sa tingin niya, siya pa talaga yung tama. Wala tayong magagawa. Pero nakakatakot po yan na maging mahalal pa na mas mataas pa sa senador. Na-imagine nyo. Speaking of Senator Bato, sinabi po ni Senator Bato para makumbinsi po si Pastor Apollo Kibuloy na siya po ay hindi mapapahamak sa Senado. Ang ganda po ng offer ni Senator Bato, di ba? Ito po ang sinabi ni Senator Bato. Kung gusto niya, ako ang mag-security sa kanya. Kahit na one-man security, ako haharangin ko lahat ng may threat sa buhay niya. Maka-attend lang siya sa Senado, di ba? Yan yung gusto ni Senator Bato eh. Yun yung naunawaan natin yun eh. Sige, sagot ko na yung security mo kung yan lang yung pinangangambahan mo. Kasi gusto nilang matapos na yung issue. Humahaba, umiepal lang lalo to si Senator Rizon Tiveros. Kahit ako eh. Ang suggestion ko kay Pastor, harapin niyo yan. Wala namang kayang itanong yan. Sa talino niyo, Pastor, hindi kayo kayang bastusin ni Senator Rizon Tiveros. Yun lang yun. Di ba? Kaso nga, umepal naman to si Trillanes. Ito po ang sabi ni Trillanes. Senators are elected to be protectors of the weak and powerless and be the voice of the voiceless. Itong mga alagad ni Duterte talagang wala sa ayos. Pinangatawanan niya. Ginawa niyan literal eh. Di po ba? Ginawa niyang literal yung poprotektahan ni Bato si Kibuloy. Ginawa niyang literal na parang magiging bodyguard siya ni ikaw naman, no? Senator Trillanes. Hindi po siya bababa sa pagiging senador at magiging bodyguard na lang ni Apollo Kibuloy. Yun po yung assurance ni Senator Bato para umatin na po yung kanyang kaibigan. Kaibigan niya yan eh.
Siya na mismo, ako na bahala sa security mo. Hindi po ibig sabihin na, alam niyo yung ibig ko sabihin? Hindi ibig sabihin na senators are elected to be protectors of the weak. Kinukontra na yan. Senators powerless and be the voice of the voiceless. Hindi po kinukontra yan ni ano. Sasabihin ni naman ni Trillanes, ang pinahiwatig niya rin sa katagaan niya na yan. Bakit ang poprotektahan mo ay si Kibuloy? Samantalang dapat ang pinoprotektahan mo yung nag-aako sa kay Kibuloy. Hindi naman po yun yung point dun eh. Yung point niya dun, umatin ka lang. Hindi ba yan yung gusto ng mga senador? Hindi ba yan yung gusto nating lahat? Na umatin na finally si Kibuloy? Wala po sa context, out of context po lagi. Yung mga birada eh, no? Out of context po palagi. Yung bang sabihin nyo na si Duterte nakikipag-deal dyan sa... Hindi ko na talaga makuha yung mga punto ng mga Tokmolins na to eh. Okay. Punta po tayo rito sa isang nagngangalang Tayat. Ito po muna. Ayon po sa isang congressman, ha? Nakalimutan ko, tignan natin pangalan ng congressman na to. Okay. Inuutusan niya ang Pangulo. Hindi naman. Hinihimok. No? Hinihimok niya. Pero gusto niya rin utusan. Agri-Party List Representative Wilbert Lee said Marcos was the best person who could handle the issues hounding the agency. For me, to fast-track everything, to resolve everything, and not put any more delays on this, the President, in the meantime, should take over while he is looking for the most suitable candidate to head the NFA, o National Food Authority. Okay. Kasi ganito po yung nangyari sa mga hindi po nakakalam. Baka nakatutok lang lahat kay Kibuloy. Ang nangyari po, wag po kayo magagalitin no, pag sinabi ko minsan na Bato, Kibuloy, Duterte, Digong, hindi po pambabastos yan, no? Yung out of talakayan eh. Hindi ko po ganun lang talaga. Okay. Ito po, sa totoo lang, ito po dapat ang tinututukan nyo. Hindi po ba? Kayo sa Senado. Lahat po, Senado, Congressman, lahat, DOJ, nakatutok lahat kayo kay Kibuloy. Kaya nga sabi ko sa isang natin live, pag tinutukan nyo ba si Kibuloy, wala na tayong problema sa lahat. Ang dami pong problema eh. Kung meron pong dapat imbestigahan kayo, real talk po, si Kibuloy po, sa totoo lang, pribadong tao. Private. No? Nasabi na ni Marcoleta yan, ang pangunahin nyo dapat na iniimbestigahan, di ba? Yung mga sa gobyerno. Kung may nakikita kayong katiwalian sa gobyerno, kasi yung mga private, pwede na sampahan ng kaso agad yan. Pero sa gobyerno po kasi, involved po doon yung pera ng taong bayan. Katulad po nito, NFA. Pinondohan po natin, alam niyo po bang NFA, pinopondohan natin yan para bumili ng mahal na bigas sa mga magsasaka. No? Bibili sila ng mahal na bigas, ibebenta nila ng mura. Subsidize. Kaya pag nagbenta po yan ng pag nagbenta po yan ng biglang sikat kayo niyan. Pangalan mo Natinggil eh. Tapos sabihan mo ko manyak. Nightingale. Pumasok na ba? Pasok na. Mga bobo, mag-define po kayo ng mga termino. No? Okay, nasa na tayo? Hindi, natatawa ako. Manyak daw ako, pangalan niya, Natinggil. Nightingale. Bigas. Nightingale. Cool ka lang dyan. Okay. Bibili po ng mahal na bigas para kumita yung mga magsasaka natin, ibebenta ng mura, di ba? Yan lang naman usapin diyan eh. Ngayon, ang problema, binenta talaga ng mura, 25 pesos eh. Hindi lang sa taong bayan. Binenta ng mura sa mga traders din. Sino po ang hindi magagalit? Ang nakakagalit pa nito, bakit po hindi yan yung imbestigahan ninyo sa Senado? No? At sa Kongreso? Bakit po lahat ng may kinalaman kay Duterte, kay Kibuloy, yun po yung gusto nyong imbestigahan? Pati po yung mga natapos na. Tapos na yung panunungkulan ni Duterte. Gusto nyong kalkalin yung kanyang salin nung siya ay Pangulo ng Pilipinas. Tapos na.
Ito po kasalukuyan, binili natin, subsidize, binenta natin ng mura ayon sa NFA sa kanyang trabaho, bibili. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.